Kaliwat ka ng mga poster ng mga politiko na may sari-saring greeting tuwing may okasyon tulad ng fiesta, graduation, libreng serbisyo at holidays. Tila ba nagpapahiwatig ng kanilang pagtakbo sa eleksyon sa susunod na taon. Ngayon pa lang, nararamdaman na ang papalapit na 2025 midterm election. Sa darating na eleksyon, 12 mananalong kandidato ang magiging bagong membro ng ating Senado. Magsisilbi sila ng 6 na taon hanggang 2031 at makakasama ang mga nanalo noong 2022 elections na may termino hanggang 2028. Nasa balota rin ang mga pwesto ng party list at district representatives, gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, hanggang sa mga bukal, konsihal sa lalawigan, syudad at munisipyo. Ang 2025 midterm election ay isang pagkakataon para sa mga botante na maisulong ang pagbabago sa ating gobyerno. Kaya huwag palapasin ang inyong karapatang bumoto. Markahan na ang May 12, 2025 sa inyong mga kalendaryo. At ngayon sa Batas et al., alamin natin ang mga kwalifikasyon para sa mga balak kumandidato. Magandang araw sa lahat. It's nice to be back dito sa Batas et al. Na may bagong tahanan, ang Newswatch Plus. Ako si Attorney Al Agra, ang law teacher ng bayan. Ngayong araw, para kilalanin ang mga karapat-dapat maging kandidato sa halalan 2025, makakasama natin mula sa Commission on Election ng ating butihing Chairman, Chairman George Erwin Garcia. Magandang araw, Chairman, at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa programang ito. Magandang araw, Attorney Al, Sir Al, at magandang araw din po sa mga kababayan natin. Siguro bilang pauna, Chairman, no, pakibanggit sa lahat kung kailan ba magfa-file ng Certificate of Candidacy ang mga gustong tumakbo para sa May 2025 election. Maraming salamat, Attorney Al. Alam niyo po sa mga tatakbo ngayong 2025 national and local elections, ang filing po natin ng Certificate of Candidacy ay October 1 to 8. Wala po extension yan hanggang 8 lamang. So again, dapat bago mag-October 1 to 8, meron na kayong nomination mula sa isang partido. Kung ayaw nyo naman, pwedeng independent candidate. At ang ating pong sinasabi, after po ng October 8, walang palitan kung sakasakali mag-withdraw yung kandidato. So, in case nagpaplano kayo mag-withdraw, kayo pala fence-sitter lang o kaya pang, alam nyo na, placeholder, pansamantala lang palang naandyan, wala po tayong palitan after October 8, except in case of death or disqualification. Sa May 12, no, 2025, maghahalal tayo ng national positions tsaka local positions. So bago natin himayin ang kanilang kwalifikasyon, ano ba ang general qualification for all our elective positions? Doon muna tayo sa national position. Sa ating saligang batas, lagi ang qualification, age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy. Isa-isahin natin ng mabilis. Age, siyempre edad. Ano ba ang edad na requirement kapag tumatakbo kang senador? Halimbawa, pag senador, dapat 35 years of age. So pwede na ako? Pwede ka ng pang-barangay chairman muna. Salamat. Pero 35 years of age, halimbawa. Pero po siyempre, kapag kayo tatakbong mayor, more or less, dapat 21 years of age ang pagka-municipal. Tapos, kapag age, merong citizenship. Dito po may pagkakaiba. Pag national position, Sir Al, ang requirement, natural-born Filipino citizen. Pangalawa pa, maliban sa natural-born, pag local position, ang sabi must be a citizen of the Philippines, Sir Al. So whether natural-born or naturalized, pwede. At siyempre, must be a registered voter. At pagkatapos, meron pong residency requirement. Ang sabi, dapat must be a resident of the Philippines for at least 1 year immediately preceding the day of the election. And for local positions? Dapat po, hanggat maaari, meron ka man lang dyan na 1 taon din na pagkakatira dyan sa mismong lugar kung saan ka tatakbo. Of course, must be a registered voter at yung literacy requirement, able to read and write. Napaka-basic. Hindi sinasabing graduate ng kahit na anong course, hindi ka nakailangan may masteral or PhD. Kailangan registered voter ka doon sa lugar na yun? Dapat naman. So, yung mga incumbent, halimbawa, pagkatapos biglang lumipat,
ng ibang lugar, bakit kinakailangan mag-resign kayo doon sa lugar kung saan kayo nanggaling kung walang jurisdiction doon sa mismong lilipatan. So dapat po ay registered voter ka rin. At ang sabi ng Section 8 ng Republic Act 8189, yung ating continuing registration law, kinakailangan ay 6 months residency prior to the election. Uulitin ko po, prior to the election. So ang reckoning point natin ay May 12. At May 12 po. And therefore, hindi po makatotohanan yung sinasabi ng iba na para daw magkaroon ka ng residency at maging registered voter ay 6 months bago ka mag-apply. Hindi po katotohanan yon. Dapat po 6 months bago mag-May 12, 2025 national and local elections. Chairman, no, balikan lang natin. Pare-pareho ba ang kwalifikasyon halimbawa ng senador sa party list representative, sa district representative? Again, yung pong age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, magkakaiba po kasi sa national at saka sa local. Sa national, pagka po sa age, pagka presidente, senador, presidente 40 years of age, senador 35 years of age. Iba pa pagka city, 25 years of age ang mayor, kapag ka naman municipality, 21 years of age. Kahit nakalat na sa social media, halimbawa yung issue ng kwalifikasyon, halimbawa citizenship ng isang kandidato, kailangan pa rin tanggapin ng COMELEC? Tama po, sa pagkatatandaan po natin. Maaaring yung sinabi sa dyaryo, narinig sa TV, sa social media, pero it will require po, Sir Al, ng presentation ng evidence. Lahat po ba tayo, alam natin kung tayo ay Filipino? Hindi po ba, minsan, pagka na lang biglang kinwestiyon, tsaka lang natin babalikan, sino nga ba ang lolo ko? Ano nga bang pinanggalingan namin? Hindi po basta porket singkit ang mata, o pagka medyo malaki-laki ang mata ka ng katulad sa akin, hindi ka na Filipino citizen. Precisely. So, yun po, hindi po pwedeng ganon. Kinakailangan, tanggapin namin at dapat, sabi ng batas, meron pong magpa-file na isang registered voter. So, pwede ba ang COMELEC on its own o yung tinatawag nating motor proprio i-disqualify ang isang kandidato? Sir Al, kapag po age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy ang pinag-uusapan, hindi po pwedeng magmoto proprio ang Commission on Elections. Bawal po sa amin yan. Basta po tatanggapin lang namin at maghihintay kami ng isang registered voter. Subalit, kapag po ang pinag-uusapan ay nuisance, okay, yung mga panggulo, yung bang ang kaya lang tumatakbo dahil sa gusto magbabayad sa, alam nyo na, sa kaparehasang pangalan o kaya panglito sa mga kababayan natin, ang COMELEC po ay pwede magmoto proprio. Yung nabanggit nyong 5 kwalifikasyon, ano ang pwedeng kaso ang isasampa ng isang botante o political party or kapwa kandidato at saan nila ifa-file ang kasong to? Sir Al, kapag po nakita natin, mabi, pagsisinungaling to sabi niya 21 years of age, yung pala 19 lang. Tapos sabi niya siya ay natural born Filipino citizen, yung pala naman ay naturalized o kaya naman hindi pala Filipino citizen. Kapag po may pagsisinungaling, ang sabi po ng Section 78 in relation to Section 74 ng Omnibus Election Code, dapat po ay mag-file ng tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy. Hindi po disqualification, sapagkat hindi po pinag-uusapan dito kung kwalipikado o hindi, o eligible o hindi. Ang pinag-uusapan po, required ka na mag-declare yung age, yung citizenship, yung residency, yung registration bilang botante at literacy, at pagkatapos hindi ka nagsabi ng totoo. Kaya po ang tawag po dyan, material misrepresentation. Halimbawa lang, sinabi mo abogado ka, pero hindi ka naman abogado. Papasok ba siya sa material misrepresentation? Hindi po, Sir Al. Yan po ay papasok na sa tinatawag na misrepresentation, pero hindi po siya material misrepresentation. Sabi po ng Supreme Court, Salcedo II versus the COMELEC, dapat po yung material misrepresentation ay based do sa mga qualification requirement ng ating pong saligang batas o ng umiiral na batas. Pero kung misrepresentation lang, yan po'y hindi ground para i-cancel ang candidacy o i-deny due course ang candidacy. Bagamat, yung nag-misrepresent, hindi man material, pwedeng humarap po sa kasong perjury or falsification as the case may be. Chair, halimbawa, hindi ka nakapag-file, walang nag-file ng petition to deny due course ng Certificate of Candidacy. Tapos siya ay naproklama. Meron pa bang habol? Pwede pa ba siyang matanggal sa posisyon ngayon? Ang jurisdiction po ng COMELEC ay nagsisimula sa filing ng candidacy at matatapos po yan kapag yung mismong kandidato ay naproklama at ibig sabihin may na-elect na nanalong kandidato. At nanunungkulan na. At nanunungkulan na. Maliban na lamang kung merong kasong na-file
bago na proklama, and therefore hindi namin na-desisyonan kaagad at pagkatapos ituloy-tuloy yung kaso. Pero kung wala po, wala na pong jurisdiction ng COMELEC at pag na-elect na, ang jurisdiction po, Sir Al, ay nasa DILG o kaya naman pwede rin pumasok sa Office of the President o kaya naman pwede sa Office of the Ombudsman. Ngayon, hindi po nangangahulugan na wala nang kapangyarihan ng COMELEC patungkol sa disqualification. Wala na po kami pwedeng magawa. Tatandaan po ng lahat na kapag ka nagsinungaling ka sa iyong Certificate of Candidacy, dalawa po ang liability na pwede mong kaharapin. Number one, administrative, yun yung disqualification o yung cancellation ng candidacy or denial ng due course. At pangalawa, SELR ay yung pong tinatawag nating criminal liability. Meron po tayong tinatawag na election offense. Sa Section 261 po ng Omnibus Election Code, kapag ka ikaw ay nagsinungaling, material misrepresentation, yan po ay ground para cancelahan yung candidacy mo at mayroon naman pong election offense na may kulong ng 3 hanggang 6 na taon. Ano naman itong tinatawag na co-warranto, Chairman? Kapag po nakalampas kayo sa amin, hindi namin kayo nahuli, hindi kayo nag-file ng petition sa amin, nakaligtas, at nanunungkulan na, ang pwede pong i-file yung tinatawag na petition for co-warranto. Yan pong petition for co-warranto, yan po yung nasa Rule 66 ng ating pong Rules of Court, na kung saan ang Office ng Solicitor General ay pwedeng mag-question ng eligibility, yung qualification nung nahalal. Citizenship, age, residency. Tama po. At yan po, hindi po sa amin pinafile, Sir Al. Yan po ay pinafile sa ating regional trial court kapag local positions ang involved. Chairman, pwede bang ibang tao ang mag-file ng Certificate of Candidacy? Alam niyo po, sabi po ng batas, dapat po personal yung filing. Pero kung hindi available, may nangyari, may sakit o anumang kadahilanan, pwede po mag-file, may SPA, mag-i-issue na special power of attorney, hahanapin po namin yon at pagkatapos pwede na pong ma-file. May form lang po na pipilapan upang sabihin na ito ang kanyang ino-authorize mag-file ng kanyang candidacy. Pero Sir Ala, pag withdrawal na po ang pag-uusapan ng candidacy na na-file, hindi po pwedeng SPA, kinakailang personal na pupunta mismo yung kandidato sa local COMELEC namin o kung saan man siya nag-file ng Certificate of Candidacy. Pangalawa naman tanong, Chair, nabanggit mo na hanggang October 8 na lang ang filing. So, pwede pa bang mag-withdraw after October 8? Ayun nga po, again, medyo pasensya na doon sa mga pa-file ng candidacy. Paninindigan na po ng COMELEC ang ating pong sinabi ditong mga nakaraang araw. Sabi po natin, basta nag-file ng candidacy mula October 1 to 8, ayan, mula October 1 to 8, pwede kayo magpalitan. Pero after po na October 8, hindi po kami papayag na mag-withdraw ang isang kandidato at pagkatapos ay papayagan ng palitan. Pero pwede mag-withdraw. Hindi nga lang pwede mapalitan. Opo, pwede po kayo mag-withdraw pero again, wala po tayong palitan na. At tatandaan po natin pagka po nag-withdraw mula October 1 to 8 o kaya naman namatay yung kandidato after October 8 o kaya naman na-disqualify ang kandidato Sir Al after October 8, pwede pong mapalitan sila basta po yung papalit must belong to the same political party. Pero ang independent candidates po ay hindi pwedeng mapalitan kahit na namatay o kahit ma-disqualify. Meron ba mga pagbabawal after October 8, after mag-file ka ng iyong COC? Alam nyo, Sir Al, ako po'y mag-express, ako po'y nalulungkot. Gusto sana natin panindigan na dapat pag-file ng candidacy, katulad ng ginawa namin ng barangay and SK elections, sila ay dapat kandidato na. Eh, di ba? Nag-file ka na ng candidacy, di siyempre nandun yung intention mo na ikaw ay magsabi sa buong sambayanan na ikaw ay kandidato. Kaya lang, sinasabi rin po ng ating Republic Act 8436, yung automation law na inamen po ng Republic Act 9369, sabi po doon ay pag nag-file ng candidacy sa isang automated election, sila ay hindi pa considered candidate. Sila ay candidates lang sa unang araw ng campaign period. In which case, next year pa yun. Sir Al, opo. So kung nag-file ng October, yung mga pagbumukha nila, makikita na nila sa EDSA, nasa TV, nasa radyo, kung ano na mga ginagawa, umiikot na, wala pa pong violation. At hindi pa po kinakailangan mag-report sa amin ng mga ginastos sapagkat hindi pa raw po sila kandidato, Sir Al. Magsisimula lang ang pagiging kandidato nila 90 araw bago mag-eleksyon sa national position, sa tumatakbo, sa party list, tumatakbo sa senador, at 45 days kapag ka po local position. So yan po ay February 12, Sir Al, at saka March 12. Maraming salamat, Chairman. Meron ka bang last message para sa ating mga tatakbo, magfa-file ng Certificate of Candidacy at message din sa ating mga botante? Sir Al, ako'y nagpapasalamat sa iyo at sa iyong programa. Alam niyo, napaka-timely po ito at napakalaking tulong sa Commission on Elections sapagkat alam niyo talaga, hindi kaya ng COMELEC lamang ang information dissemination. Kakailanganin ang tulong ng lahat, lalo na po katulad niyo, Sir Al. At syempre, sa ating po mga kababayan, lagi po natin tatandaan, magtanong na magtanong,
para hindi makulong. Maraming salamat po. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa inyong oras at more power to the Commission on Election. Maraming salamat po. Sa mga nagbabalak tumakbo sa darating na halalan at pati na rin sa ating mga botante, alamin natin kung kwalipikado ang ating mga kandidato. Nakasaad sa ating batas ang kanilang kwalifikasyon. Kung hindi nila taglay ang mga kwalipikasyong ito, maaari nyo silang kasuhan sa ating Commission on Election. Ipa-disqualify sila or ipakansela ang kanilang Certificate of Candidacy. Alamin natin ang ating batas at maging mapanuri. Maraming salamat sa inyong muling pagsama dito sa Batas et al. Abangan ang mga susunod pang talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa darating na halalan. Ako si Attorney Al Agra. See you next time dito lang sa Newswatch Plus.